good afternoon to everyone. Good afternoon. We are here today to conduct our fifth LAC session. And our first speaker. And here he will discuss to us the topic from data to action, common assessment and lesson adjustment. Please welcome Sir first name? Bilya. Polinel. Polinel Bilya Crucis. Hey. Thank you very much, Mark. Binigyan ako ng chance para makapag-share Gusto sa mo ikaw inyo na lagi. sa abot ng aking makakaya. So, and by the way, correction is under your control. Okay. Okay, so the topic assigned to me is from data to action, common assessment, and lesson adjustments. Okay, so since we are in the modern times, students are now active. They are very capable of using gadgets, and they are very much aware, especially in the social media. So yung topic ko is all about the data. So of course, define muna natin kung ano yung data. Siyempre, alam naman natin, it is the, sabi nito, it is the plural of the Latin word datum, meaning a thing given, or it is a factual information in raw. Yung information, magkadikit ko na yun. Or an organized form. So, ibig sabihin yung data na we will be using, especially in our assessment, ay, ang tawag pala doon ay raw, unorganized form, hindi pa natin na-interpret, so yun ay unorganized. So, core of data-driven instruction, it is the common assessment, shared test, or task given across a grade level or subject, or maaari rin lesson adjustment. So, yan nakapokus yung acting discussion. So, first, we are going to study the cycle. Kasi nga adjustment yung sa atin, pag sinabi adjustment, meron tayong cycle na dapat sundin. So, mula sa data, bago putin into action. So, the process of adjusting lessons based on data is a continuous loop. Kumbaga, it is a circular form. Paikot-ikot lang yan. So, kung saan pwede magsimula, or continuous process lang. It's about the small tweaks. It isn't the big test. It's about the small tweaks or twists or adjustment that we make every day. Siyempre, kung magtuturo naman talaga tayo, hindi lang usual process yung ginagawa natin. Kung hindi yung routine, kasi minsan nakakatamad na rin yun. But participative when the teachers do something new in delivering our lessons. So step 1, collecting the right data. Okay, so since ang ating interpretan dito yung ano na ba yung achievement ng mga bata, so we need to collect the right data para kung ano man yung magiging result nito, it will help us to interpret or analyze yung ating teaching experiences within the whole period or within a given period of time. So there are two common assessments na under dito. Siyempre, alam naman natin, the first one is the
diagnostic or the pre-assessment. Saan ba ginagamit ito? Siyempre, diagnostic is used to elicit the prior knowledge of the students. Ikalawa, ito naman ay ang tinatawag nating formative check o formative. Ito naman ay yung check for understanding. So yung check for understanding, not necessary test questions. Sabi dito, meron din maaari nito ay gamitin natin ibang pamamaraan like exit tickets or meron din pwede rin na tayo magkaroon ng pair or chair or sa process ng recitation. Pwede rin natin mag-check kung gaano na ba ang nalaman ng mga bata sa lesson natin. And the last one, ang bagong tawag para sa periodic assessment is interim or benchmark. Usually, ito ay ginagawa natin within a period of 6 to 9 weeks. Yan. So, ito yung gagamitin natin in order to gather data. Diagnostic, formative test, at saka yung ating periodic test. Okay, next. The next step is analyzing patterns. So, meron tayong mga bagay na dapat tandaan dito sa bagay ito. Don't just look at the overall score, drill down into, dapat hindi lang tayo nakatingin dun sa the result of the test. But ito daw ang dapat natin pagtunan. Una, standard mastery. So, which specific skill did most students miss? Ano ba yung hindi nila nakuha o doon sa lesson mo? So, example, they can solve for X, but they struggle into word. So, problem naman, babasahin nila, hindi nila maintindihan. Pero kaya nila mag-solve ng X. So, example na ng standard mastery. So, meron din tayong tinatawag na error analysis. Why did they miss it? Was it a calculation error, a reading comprehension issue, or a complete lack of the concept? So, ganun pala, pag mag-analyze tayo ng result ng ating examination, bakit mababa ang mga bata? So, sa calculation ba? Meron may calculation. Pag calculation, pagsaman kasi, alam natin na may exact answer, so, mali siya. So, maaari naman mali ang pagkakaintindi niya. So, maaari may paliwanag niya kung bakit yung sagot niya, gano'n. Pero mali naman kasi parang mali ang pagka-interpret niya ng problem. So, or totally, talagang hindi nyo naintindihan daw yung concept ng lesson natin. Ikatlo, pwede rin daw natin gamitin yung student grouping. Which students are ready to move on? Pwede silang magpalipat-lipat, pwede siya kahit sa ang group yung isama. Maaaring depende sa medyo malina, sa medyo malino, or sa excellent group. So, sino yung almost there, nandun na, or kailangan pa ng intense support? Gusto mo yan? So, after nung malaman na natin, or makuha na natin yung data na needed natin, so kailangan na daw natin magkaroon ng tinatawag na lesson adjustment. Once you have the data, your lesson adjustment is your professional response. So, ano gagawin natin? Kung masyadong mababa, or meron, minsan napakataas, minsan naman kasamtaman na iba kung masyadong mababa, di ba? Kung wala doon sa level na in-expect ng ating department or ng ating school, anong gagawin natin? So, kailangan na daw natin dito ng tinatawag na professional response. So, meron suggested effective strategies na dito. So, meron tayo una, the mini pre-teach. Ikalawa, flexible grouping, peer tutoring, scaffolding, at saka yung curriculum compacting.
kailan ito ginagamit? So, yung the mini reteach daw, kapag when 50, less than 50% of the class master the specific skill. So, mababa. Less than 50% kailangan natin mag-reteach kung maaari. Okay. Mini lang siya, hindi talagang Yung hindi talaga yung lahat. talaga actual. Lahat. So, maaari siguro tawagin sila. Or yung part na medyo Medyo mahirap lang. Pipiliin lang doon sa portion na yan. Okay, next, flexible grouping. When mastery is split across the room. So, kumbaga 50%, 50 na talaga yung eksaktong 50 na yung nakamaster. Yung 50 naman ay medyo mahirap. So, kailangan natin daw ng flexible grouping. Ibig sabihin, so maaaring ipagsamahin natin yung, ipag-pair natin yung matalino at sa hindi hindi nakakakuha, yung mabilis pag-pick up doon sa pinakamahina, so gano'n yung gagawin natin. Kung meron daw sa mga estudyante na expert na, expert mastery na, pwede siya magturo sa kanyang mga kaklase. Okay, scaffolding. When students understand the what but not the how. So yung mga question, yung mga comprehension question na medyo mababaw ay alam nila pero kung ipapaliwanag hindi na daw nila masagot. So kailangan naman daw doon ay scaffolding. Kailangan ng lahat ng support. Yung scaffold, di ba, support yun in order to help students to achieve your goal, achieve the goal in your teaching experiences or teaching progress. Okay, and the last one, the last adjustment strategy is the curriculum compacting. Ito pwede gawin natin sa mga guro ito. When, nawala yung 100%, when, may number yan tignan po. Ilang percent wait lang ha, hindi ko lang. 50 rin siguro. Greater na lang nakalagay. When greater than pala 90%, sorry lang ha, 90% of the students mastered a pre-assessment. So sa pre-assessment pa lang daw, halos pwede na 90% ng estudyante ang naka-master. Kumbaga, alam na nila agad yung lesson. So, pwede mo nang i-compact yung ituturo mo, pwede mo nang paikliin para mas mabilis. So, kung ganyan ang mangyari, sana ganyan lahat katalin nyo yung ating mga estudyante. So, may example ako dito. So, ang example dito is yung tungkol sa ratio. So, the data, you give a common formative assessment on ratios. You notice 70% of the class can write a ratio 2:3, but only 30% can solve a real-world ratio word problem. So, gagawa natin daw ito ng adjustment. Sa buong klase, instead of moving to unit grades tomorrow, we're going to spend 15 minutes modeling how to turn word problems into cake diagrams. So mas ito yung adjustment natin. Sa halip na daw tayo ay magturo na kagad. So why we should not use another 15 minutes, okay, paano bumuo ng word problem. Sa small group naman, pwede natin you pull the 30% who master the problem for challenge station while you work with the remaining students on identifying keywords and word problems. So, grupo natin naman sila. Yung isa ay, ginagawa nila sila, mag-solve ng problem, while the other, mag-identify lang muna ng mga keywords para lubos nilang maunawaan yung problem na ibibigay mo. Nakalatag para sa kanila na gagawin ang sasagutan nila.
So ang adjustment maaaring for whole class, ikalawa, maaaring sa small group, or maaari namang ikatlo, homework change. You swap out the standard practice sheet for one that focuses specifically on the word problem setup. So, yung usual na homework assignment na ginagawa sa kanila, bigyan din pa rin sila. Ayun. So yun lang, hanggang doon lang. Tapos, meron tayong mga ilang tips para na tayo maging success. So, be timely. Kasi, yung data kasi daw ay may time frame yan. Pag hindi na sariwa yung data, hindi na magagamit. So, ikalawa, look for false positive. Ano ibig sabihin ng false positive? Yung kala nila tama. Yan. Nakala mali. Yes. So, siyempre, pinakamalaga, we always involve our students. Professional tip naman. Don't try to fix everything at once. Pick the big rocks. The one or two standards that are most critical for future success and future yan. And focus your adjustment there. Doon na tayo dapat naka-focus doon sa malaking big rocks or kumbaga sa sagaban para ma-achieve natin yung ating layunin. Wait mo lang. Yan lang. Maraming salamat. Mag-share lang ano. Sige sir. Pwede ba sir, paki-ulit mo yung paliwanag mo dito sa... Nag-share naman yun, pwede naman lang mag-ano, no? Pwede natin sagutan. Medyo nakapan ako kanina dito sa flexible grouping. Paano mo sir na ipaliwanag yung kanina? Yan. When mastery... When mastery is split across the room. So, kumbaga, yung mastery ay 50-50 na. Okay, so, maaaring mag-group ulit tayo ng mga bata para ma-check. Pagsamahin naman natin yung isang grupo na, may grupong haluan na ba, may matalino, may magaling, at saka medyo slow learner. So, para mag-fail sila doon at matulungan no medyo mabilis na doon sa lesson mo, yung medyo mahina. Okay, sir. Matagal na rin tayong nagtuturo, sir. Dito ba? Okay, nagturo ka na rin sa private yata. Sa Montessori ba? Montessori, okay. Ganyan din ang ginagawa natin. Minsan nga nagpapabilang tayo. Kung halimbawa, 4 na word problems yung nakapresent sa Pizarra na i-present natin. Count 1 to 4. O lahat ng 1, magsama-sama, lahat ng 2, di po ba? So, doon pa lang, nagkakaroon na ng magkapagkakaiba. Hetero na yung grouping. Oo, meron na doon mahina, meron doon magagaling. Doon, sir, sa iyong experience, sir, may napansin ka ba na yung magaling, tinutulungan niya talaga yung mahina? Actually, ang experience ko, hindi tinutulungan, binibigay na mismo yung sagot. So, sa tingin mo, sir, ay nakatulong sa kanya yon? Nakatulong ba dun sa flexible grouping na yan? Nakatulong ba yung grouping na yon para yung medyo mahina ay So, actually, sa output makakatulong, pero kung tutusin talaga, dapat natin isabihin sa kanila na at lagi ko sinasabi, kung gusto nyo tumulong sa klase nyo, huwag nyo ibigay yung sagot. Tulungan nyo sila. I-guide sila kung paano nakuha yung sagot. okay, Kung sir. maaari. Siguro naman lahat naman may experience dyan. Doon sa side ko, kasi madalas ako nagpapa-group activity. Ganyan talaga naman sa mati. Hindi mo naman matawag lahat yan ng buong linggo, isa-isa.
So, paano yung kanilang output, performance output? So, we have to group them. Now, yung problem na yung magaling ay, base na rin sa iyo, sir, Lakpor. ay hindi niya natutunan kung ipinipid yung sagot. Totoo yan, ganun nangyayari. Pero paano natin yung ika-counter para malaman nung mahina yung process ng pagsagot. Okay, kadalasan sa akin, kasalanan ng isa, kasalanan ng lahat. O, diba? O, kung halimbawa, sa isang grupo, 5. Pag sinabi kong may kanya-kanyang number yan, o ang mag-explain sa harap ay yung number 2. Kung sino yung number 2 sa kanila, yun ang pupunta. Pero, bago nila pakawalan yan, tinuturuan yan. Doon yung pumapasok yung peer teaching talaga. Dahil hindi sila papayag na yung mahina ang magpapaliwanag, kung tanga-tanga yung mali-mali ang sinabi, adi apektado yung magagalit tayo ng Sa akin naman, pag nag-group niya ako, at saka the scribe, yung sila tatlo, may taga-sulat, tapos lahat, kailangan mag-share ng ideas. May share of ideas, magsasalita. Walang ambag, hindi pwedeng sulatan. Sir, ako yung dagdag mo lang. Yun sa ano, alam mo nga, kasi pag ginagawa ko sa mga bata, kung sino yung pinakamahina, siyempre alam mo na, mag-point ako sa mahina, ikaw mag-report sa unahan. So, ibig sabihin yung leader, yung grupo, tuturuan siya. Pag hindi siya natuturo, talagang pinapagalitan, magsunod ka kasi, magaling kasi. Pwede hindi rin naman siya mag-report, siya ang gawin mong leader, para siya ang Siya yung mag-report ko. So, maaaring ganun na. May kanya-kanya tayong style. Actually, sir, napakaganda ng ginawa nyo sa inyong strategy nyo. Nasa per group ay namimili ng leader. Pero sa klase ko, iniiwasan ko yan. Dahil pag siya ay naging leader, alam nyo naman ang Pilipino, sa kanya na lahat. Samantala kung walang leader, usan naman yan eh. Uy, ako ang magsusulat, ako na lang magsulat. Bakit ganun sinasabi nung isa? Kasi iniiwas yan na siya ang pumunta doon para magpaliwanag. Ganon. Pero kung hindi naman nakayanan natin na kung sino yung number 1 o number 2, minsan may daya yan eh. Ako na lang ang number 2 kasi isang magaling. Isa na lang lagi. Ang ginawa-gawa ko, kung walang bote, ballpen. Kaya naiikot yan. Kung saan nakaturo, yun ang magre-report. So kadalasan, sir, ay sa grade 9, tinutulungan talaga ng marunong yung nahihirapan. Kasi affected sila kapag mali ang output, mali ang pag-report nung napili nilang reporter. Yun po ang aking experience. Salamat, sir. So baka mag-share kung ano ang ginagawa sa grouping ng mga kayo natin i-apply din sa ating classroom. So meron pa?